Sampaguita Boy, kinulong at pinagbintangang nagbebenta ng droga ng mga pulis. Pero halos mahimatay sila nang dumating ang tiyuhin ng bata sa presinto. May mga lugar itong tinatago na hindi inaasahang merong kalungkutan ng buhay. Isa sa mga ito ang pinagkakatagpuan ng mga batang palaboy na tila mga ligaw na bulaklak sa gilid ng kalsada. Dito, makikita si Albert, isang 12 taong gulang na batang lalaki, nakilala sa lugar bilang ang Sampaguita Boy. Si Albert ay lumaki sa kalye. Walang alam tungkol sa kanyang tunay na mga magulang. Ang kanyang unang alaala ay ang malupit na realidad ng lansangan, ang gutom, lamig at pagod. Ngunit kahit na ganoon, siya ay pinalad na mapabilang sa isang grupo ng mga batang tulad niya, mga bata na walang permanenteng tirahan at pamilya. Sa kabila ng lahat, si Albert ay may isang bagay na ipinagmamalaki, ang kanyang prinsipyo. Sa bawat araw na dumaraan, si Albert ay nagsusumikap na magbenta ng sampagita. Sa kanyang murang edad, nauunawaan niya ang halaga ng pagsusumikap at paggalang sa sarili. Hindi siya kailanman nagpadala sa tukso na gumawa ng masama, kahit na maraming pagkakataon na madali sana niyang nakuha ang pera sa maling paraan. Naniniwala siya na mas mahalaga ang malinis na konsensya kaysa sa anumang yaman na pwede niyang makamit. Tuwing linggo, isa sa mga pinakapaboritong araw ni Albert ay lagi siyang nag-aabang sa labas ng simbahan. Sa oras ng pagsapit ng umaga, makikita siyang nakatayo sa tabi ng malaking pintuan. Bitbit ang isang maliit na basket ng mga sampagita. Ang mga tao ay naglalabasan mula sa misa. Ang iba'y may mga ngiti sa labi, habang ang iba naman ay seryoso at tahimik. Si Albert ay puno ng pag-asa tuwing linggo. Umaasang may mabubuting puso na makakakita sa kanya at magbibigay ng kahit na kaunting barya. Sa bawat paglabas ng mga tao mula sa simbahan, naroroon si Albert. Ang kanyang mga matay puno ng pag-asa. "Mabuhay po, bili na po kayo ng sampagita wika ni Albert habang nakangiti sa mga taong dumadaan. Madalas, tinitignan lang siya ng mga ito at nagmamadaling umalis, tila walang oras para sa kanya. Ngunit hindi nawawala ng pag-asa si Albert. Isang linggo ng umaga habang nag-aabang si Albert sa labas ng simbahan, napansin niya ang isang pamilya na lumabas. Ang mga bata ay nakadamit ng maganda at ang mga magulang ay tila abala sa pag-uusap. Lumapit si Albert sa kanila. Bitbit ang kanyang basket ng mga sampagita. Ma'am, magandang umaga po sa inyo. Bili naman na po kayo ng sampagita ko. Sabi ni Albert, pilit na umingiti. "Huwag kang makulit bata," sagot ng tatay, habang iniiwasan ang tingin ni Albert. "Wala kaming oras para dyan." Si Albert ay natigilan, ngunit hindi siya sumuko. Lumapit pa siya sa isang matandang babae na palabas din ng simbahan. "Lola, bili na po kayo ng sampagita, 5 piso lang po," sabi niya, umaasa. "Teka iho, magkano ang isa?" tanong ng matanda, habang tinitignan ng mga maliliit na bulaklak sa basket ni Albert. 5 piso lang po, Lola, sagot ni Albert. Ang mga matay nagliliwanag sa pag-asa. Di kumuha ka na ng 3 iho, narito ang pera, sabi ng matanda habang inabot ang barya kay Albert. "Maraming salamat po, Lola. Pagpalain po kayo," masayang tugon ni Albert, labis na nagpapasalamat sa kabutihang loob ng matanda. Hindi naman lahat ng tao ay ganito kabuti. May mga pagkakataon na nakakarinig si Albert ng masasakit na salita mula sa mga dumadaan. "Hoy, lumayas ka nga dyan, bata!" Minsan ay narinig niya mula sa isang lalaki. "Dapat kayong mga tulad niyo, nasa bahay lang kayo. Hindi nagpapalabi-laboy." Ngunit sa kabila ng mga ganitong pangyayari, hindi nawawala ang pag-asa ni Albert. Alam niya na sa bawat linggo, may pagkakataon siyang kumita ng kaunting pera para makabili ng pagkain. Ang kanyang mga prinsipyo at pag-asa ay ang tanging sandata niya sa pakikibaka niya sa buhay. Isang araw habang patuloy ang kanyang panlilimos sa labas ng simbahan, napansin niya ang isang babaeng bihis na bihis, tila mayaman. Lumapit ito sa kanya at tinitigan siya ng matagal. "Anong pangalan mo, bata?" tanong ng babae. "Albert po," sagot niya, tila nahihiya pa. "Bakit ka nandito?" muling tanong ng babae. "Nanlilimos po ng sampagita para may pambili po ako ng pagkain," maikling tugon ni Albert, sabay abot ng isang
tangkay ng bulaklak. Napakabata mo pa para magtrabaho ng ganito ah, sabi ng babae, halatang may awa sa mga mata. Sige, narito, tanggapin mo to. Sabay abot ng isang perang papel na higit pa sa halaga ng mga sampagita ni Albert. Maraming salamat po, ma'am, sagot ni Albert. Halos di makapaniwala sa biyayang natanggap. Pagpalain ka sana, bata, wika ng babae bago ito umalis. Sa mga araw na wala siyang makain, napipilitan siyang pumunta sa mga basurahan sa likod ng mga restaurant. Ang amoy ng mga nabubulok na pagkain ay hindi na bago sa kanya. Alam niyang sa mga basurahang ito, may mga pagkakataong makakahanap siya ng mga tira-tirang pagkain na pwede niyang kainin. Isang gabi, habang tahimik na kumakalam ang kanyang tiyan, lumapit siya sa isang basurahan sa likod ng isang kilalang restaurant. Ang paligid ay tahimik na. Ang mga ilaw ng restaurant ay unti-unti nang pinapatay. Alam ni Albert na ito ang tamang pagkakataon para maghanap ng makakain. Mabilis niyang binuksan ang takip ng malaking basurahan at nagsimulang maghalungkat. Ang amoy ng nabubulok na pagkain ay sumalubong sa kanya, ngunit hindi na ito alintana ni Albert. Nakita niya ang ilang paraso ng hindi pag-aanong panis na kanin na nakalagay sa isang maliit na plastik na lagayan. Diyos ko, mabuti na lang at may nahanap pa ako, bulong niya sa sarili. Patuloy siyang naghahalungkat at nakakita pa ng ilang peraso ng manok na natira mula sa mga plato ng mga customer. Habang siya'y nakatuon sa paghahanap ng pagkain, narinig niya ang mga yabag ng isang tao. Mabilis niyang itinago ang kanyang nahanap na pagkain at nagkubli sa likod ng basurahan. Nakita niyang isang lalaki na naglabas ng bagong mga basura mula sa loob ng restaurant. Matapos itong umalis, bumalik si Albert sa kanyang ginagawa. Mula sa mga natirang pagkain, pinili niya ang mga mukhang malinis pa at hindi pag-aanong sira. Pinagtiyagaan niya ang mga ito. Tahimik ng munguya ng manok at kanin. Sa kabila ng lahat, ipinagpapasalamat pa rin niya ang bawat biyayang natatanggap, gaano man ito kaliit o kababa sa paningin ng iba. Sa gitna ng dilim, isang ngiti ang nagpakita sa mukha ni Albert. Naisip niya ang kanyang mga pangarap na balang araw makakatulong siya sa mga batang tulad niya. Nang mga oras na iyon, hindi niya alam na ang kanyang buhay ay malapit ng magbago. Isang pagbabago na dala ng mga pangyayaring hindi niya kailanman inaasahan. Sa ganitong pagkakataon, ipinakita ni Albert ang tibay ng kanyang loob at katatagan sa kabila ng lahat ng pagsubok. Isang gabi, habang tahimik na natutulog si Albert sa isang sulok ng palengke, hindi niya namamalayan ang paparating na panganib. Ang pagod mula sa maghapong paglako ng sampagita at paghahalongkat ng pagkain sa basurahan ay tuluyang bumagsak sa kanya. Kaya't hindi niya narinig ang mga yabag ng ilang kabinataan na papalapit sa kanyang pinagpapahingahan. Ano kayang meron dito? Sabi ng isang binata. Ang boses ay puno ng kawalang awa. Lumapit sila kay Albert. Nakangisi at tila ba walang balak na gumawa ng mabuti. Uy, tignan niyo to. Natutulog na palaboy oh, sabi ng isa pa, habang sinisipa ang paa ni Albert. Nagising si Albert mula sa kanyang pagkakahimbing, at sa kabila ng kanyang pagkaantok, mabilis niyang nakuha ang sitwasyon. Anong kailangan niyo? Tanong ni Albert. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Wala naman, gusto lang namin tignan kung anong meron ka dyan, sagot ng pinakamatanda sa grupo, habang hinahalughog ang gamit ni Albert. Wala itong nagawa kundi ang manlumo habang isa-isang kinuha ng mga binata ang kanyang maliit na supot ng pera at mga natirang pagkain. Huwag po, maawa naman po kayo, pagsusumamo ni Albert, ngunit tila bingi ang mga kabinataan. Ang kanyang mga luha ay tahimik na bumagsak habang pinapanood ang pagnanakaw sa kanyang tanging kayamanan. Naku, ito lang pala ang meron ka, barya-barya lang, walang kwenta, sabi ng isa, habang iniitsa ang supot ng pera kay Albert matapos itong kuhanin ang mga barya. At itong pagkain mo, sige, sa'yo na to, hindi na namin to kailangan. Iba pa rin ang lasa ng nasa restaurant, hindi yung tira-tira, sabi ng isa pa, habang itinapon ang natirang manok at kanin ni Albert sa sahig. Naiwan si Albert na nakayuko. Tahimik na pinupulot ang matira-tirang pagkain na itinapon ng mga kabinataan. Ang kanyang puso ay puno ng pighati, ngunit wala siyang magawa, kundi ang tanggapin ang mapait na katotohanan ng kanyang kalagayan. Habang nakaluhod siya at pinupulot ang mga natapon, isang maliit na boses sa kanyang loob
ang nagpaalala sa kanya na hindi siya dapat sumuko. Lalaban ako. Hindi ako magpapatalo. Bulong niya sa sarili habang pinipilit na ipanumbalik ang kanyang dignidad at pag-asa. Sa ilalim ng kalangitan ng Cebu, muling tumindig si Albert. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Alam niyang ang laban sa buhay ay hindi laging patas, ngunit hindi niya hahayaan na ang mga ganitong pagsubok ay tuluyang magpabagsak sa kanya. Ang kanyang kwento ay nagsisimula pa lamang at sa kabila ng mga pagsubok, patuloy siyang magsusumikap na makamit ang kanyang mga pangarap. Minsan, habang naglalakad si Albert sa gilid ng kalsada, napansin niya ang isang grupo ng mga batang naglalakad pauwi mula sa eskwelahan. Sila ay may mga bitbit na mga aklat at mga notebook. Ang kanilang mga uniforme ay malinis at maayos. Sa bawat hakbang ng mga batang ito, isang tila malaking agwat ang nararamdaman ni Albert sa pagitan ng kanyang mundo at ng mundo nila. Hindi maiwasang kumirot ang kanyang puso habang pinapanood ang mga ito. Kung may pagkakataon lang sana akong makapag-aral, bulong ni Albert sa kanyang sarili. Naalala niya ang mga panahong minsan siyang nagtanong sa mga pari sa simbahan kung pwede siyang pumasok sa paaralan. Ngunit ang sagot ay palaging pareho. Kulang ang pondo at wala siyang mga magulang na magpapaaral sa kanya. Ang tanging aral na natutunan niya sa lansangan ay ang pakikipaglaban para mabuhay. Habang patuloy na naglalakad, biglang tumigil si Albert sa harap ng isang eskwelahan. Ang tunog ng kampana at ang tawanan ng mga bata ay tila isang masayang awit na nagmumula sa loob. Sa bawat hagik-hik at sigawan, ramdam niya ang kanyang pagkagutom sa kaalaman at karanasan na tulad ng kanilang tinatamasa. Tumayo siya sa tapat ng gate ng eskwelahan. Pinagmamasdan ng mga estudyanteng masayang naglalakad palabas. Ang ilan ay nagkwekwentuhan tungkol sa kanilang mga aralin. Ang iba naman ay nagtatawanan habang naglalaro ng habulan. Gusto ko ring makapag-aral, sabi ni Albert sa sarili. Gusto kong matutunan kung paano magbasa at magsulat. Gusto kong magkaroon ng mga libro. Gusto kong magkaroon ng mga guro na magtuturo sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasa habang pinagmamasdan ng mga batang papalayo. Bawat isa ay may mga bagong pag-asa at pangarap. Ngunit alam niyang ang kanyang realidad ay malayo sa pangarap na iyon. Sa halip ng mga libro at guro, ang kanyang araw-araw na kasama ay ang mga lansangan. Ang mga tao na kadalasan ay walang pakialam at ang patuloy na pakikipaglaban para sa kanyang kaligtasan at kabuhayan. Ngunit kahit na ganito, hindi niya hinayaan ang kanyang puso na magpatangay sa kalungkutan. Alam niyang isang araw kahit papaano, magbabago rin ang kanyang kapalaran. Pero isang gabi, habang naglalakad pa uwi mula sa kanyang pangangalakal at pagbebenta ng sampagita, napansin ni Albert ang usok na nanggagaling sa direksyon ng restaurant na kanyang pinagkukunan ng pagkain. Sa kanyang pagmamadali, mabilis niyang tinahak ang daan patungo doon. Pagdating niya sa lugar, nakita niya ang mga apoy na sumasanib na sa paligid ng restaurant at ang mga bombero na nagsusumikap na patayin ng apoy. Anong nangyayari dito? Tanong ni Albert sa isang taong nanonood din sa insidente. May mga gangster na nanunog ng restaurant bata. Pinagtripan lang nila. Sagot ng lalaki habang umiiling na puno ng awa. Nang hina si Albert sa narinig. Ang tanging lugar na kanyang maaasahan para sa mga tira-tirang pagkain ay nawala na. Paano na ako ngayon? Bulong niya sa sarili. Sa mga sumunod na gabi, wala siyang natagpuang makakain sa basurahan ng nasunog na restaurant. Ang gutom ay tila naging bahagi na ng kanyang araw-araw na buhay, ngunit ngayon, ito ay mas matindi at mas mahirap tiisin. Isang hapon, habang pagod na naglalakad si Albert sa gilid ng kalsada, nakita niya ang isang batang lalaki na tila bago lamang sa lugar nila. Halos kasing edad lang din niya ito, ngunit halatang hindi pa sanay sa buhay sa lansangan. Ang bata ay mukhang naliligaw at walang idea kung saan siya pupunta. Uy, kumusta ka? Bago ka ba dito? Tanong ni Albert, habang lumalapit sa bata. Oo, ngayon lang ako napadpad dito sa Cebu. Hinahanap ko ang mga kamag-anak ko pero hindi ko sila makita. Sagot ng bata. Ang boses ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Ganun ba? Ano bang pangalan mo? Tanong ni Albert. Juan. Sagot naman ng bata habang nagpipilit ng umiti. Juan?
Ano namang ginagawa mo dito sa Cebu? Saan ka galing? Tanong muli ni Albert. Halatang nag-aalala para sa kanyang bagong kaibigan. Nanggaling ako sa Bohol. Pero nang magkasakit si nanay, kinailangan kong pumunta dito para hanapin ang tiyo ko. Sabi ni nanay dito raw siya nakatira pero hindi ko pa siya makita. Mabait daw yun at pwede kaming tulungan. Paliwanag ni Juan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Mahahanap din natin siya, Juan. Huwag kang mag-alala. Sabi ni Albert. Sinusubukang palakasin ang loob ng bata. Paano mo pala siya makikilala? May picture ka ba o alam mo ba ang pangalan ng kalye kung saan siya nakatira? Wala akong picture pero sabi ni nanay nagtatrabaho raw siya sa isang malaking pabrika dito sa Cebu. Sagot ni Juan. Halatang nawawalan na ng pag-asa. Huwag kang mag-alala, magtutulungan tayo. Maraming pabrika dito pero sigurado akong mahahanap natin ang tito mo. Sabi ni Albert habang inaalalayan si Juan. Sanay na ako sa lansangan dito. Alam ko kung saan tayo pwedeng magtanong. Magkasabay silang naglakad. Hinahanap ang mga kamag-anak ni Juan. Sa kanilang paglalakad, naramdaman ni Albert ang isang kakaibang pakiramdam ng pag-asa. Kahit na mahirap ang kanyang buhay, alam niyang hindi siya nag-iisa at sa pagkakataong ito, siya naman ang nagbibigay ng pag-asa sa iba, kahit pa maliit na paraan lamang. Habang patuloy silang naglalakad, nagsimula silang magkwentuhan tungkol sa kanilang mga buhay. Alam mo, Juan, dati akong nagtataka kung bakit ako iniwan ng mga magulang ko. Pero natutunan kong hindi ko na dapat isipin yun. Ang mahalaga, lumalaban ako sa buhay, sabi ni Albert habang tinitignan ng mga mata ni Juan. Salamat, Albert. Buti na lang at nakilala kita. Tugon naman ni Juan habang unti-unting napapangiti. Ganun din ako, Juan. Salamat din at nakilala kita. Magkasama tayong lalaban sa mga pagsubok na to. Wika ni Albert habang magkahawak silang nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting naging matalik na magkaibigan sina Albert at Juan. Hindi nagtagal, sila'y parang magkapatid na nagbabahagi ng lahat ng kanilang mga kasiyahan at bigati. Sa gitna ng kalam ng kanilang mga tiyan at ang pagod sa kanilang katawan, nahanap nila ang kaaliwan sa isa't isa. Sa ilalim ng bituin ng kalangitan ng Cebu, habang nakahiga sa mga karton na nagsisilbing kanilang banig, nag-uusap sila tungkol sa kanilang mga pangarap at pag-asa. Alam mo, Albert, minsan naisip ko kung ano kaya ang buhay ko kung hindi ako umalis sa probinsya. Sabi ni Juan, ang mga matay nakatuon sa mga bituin. Siguro, iba rin ang takbo ng buhay ko kung nahanap ko rin ang mga magulang ko. Sagot naman ni Albert habang iniisip ang kanyang nakaraan. Pero alam mo, Juan, sa kabila ng lahat, masaya ako na nakilala kita. Siyempre, parang naging magkapamilya na rin tayo, di ba? Oo, ganun din ako, Albert. Hindi naman tayo magkadugo pero ramdam ko na parang magkapatid na rin tayo. Tugon ni Juan habang lumalapit ang kanilang mga kamay bilang tanda ng pagkakaibigan. Sa bawat araw na lumilipas, nagtulungan silang dalawa sa paghahanap ng pagkain at pagkakakitaan. Kapag may natirang barya si Albert mula sa kanyang paglalako ng sampagita, bumibili siya ng tinapay at hahatiin nila ito ni Juan. Sa ganitong paraan, kahit papaano ay napapawi ang kanilang gutom at pagod. Isang araw, habang naglalakad sila sa gilid ng kalsada, tinuruan ni Albert si Juan kung paano mabuhay sa magulong syudad. Juan, dapat lagi kang mag-iingat sa mga lugar na hindi mo kabisado. Maraming masasamang loob dito na pwedeng mag-trip sa'yo. Sabi ni Albert habang naglalakad sila. Oo, sige Albert. Ano pa bang mga dapat kong malaman? Tanong ni Juan habang taimtim na nakikinig. Kapag may mga pulis o tanod na nagtanong sa'yo, huwag kang magmukhang takot. Magpanggap ka lang na may hinahanap o kaya ay naglalakad lang. Huwag mong ipapakita na pupunta ka sa maling direksyon. Sabi ni Albert habang ituturo ang mga iba't ibang bahagi ng syudad na dapat iwasan. At kapag gutom na gutom ka na at wala ka nang makain, pwede kang pumunta sa mga fast food chains o restaurant at maghanap ng mga basurahan nila. Pero dapat mabilis kang kumilos at mag-ingat na hindi ka nila mahuli. Dagdag niya pa. Habang tinuturuan ni Albert si Juan ng mga iba't ibang taktika sa lansangan, nararamdaman ni Juan ang halaga ng kanilang pagkakaibigan. Albert, salamat talaga ha. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Sabi ni Juan
habang patuloy silang naglalakad. Walang anuman yun, Juan. Magtulungan tayo. Magkasama tayong lalaban sa mga pagsubok na to. Saad ni Albert habang inaalalayan si Juan sa pagtawid ng kalsada. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy silang naging matibay na magkaibigan. Nagsisilbi silang inspirasyon sa isa't isa. Nagtutulungan sa bawat pagsubok na kanilang kinakaharap. Ang kanilang mga kwentuhan ay puno ng pangarap at pag-asa na balang araw ay magbabago rin ang kanilang kapalaran. Sa kabila ng hirap ng kanilang buhay, nahanap nila ang lakas sa isa't isa at ang kanilang pagkakaibigan ay naging ilaw sa madilim na bahagi ng kanilang mundo. Isang araw, habang patuloy na naglalakad sina Albert at Juan sa gilid ng kalsada, biglang pumasok sa isip ni Albert ang isang matagal ng pangarap na matagal niya nang isinantabi. Ito ay ang hanapin ng kanyang pamilya. Kung matutuklasan niya kung nasaan sila, baka sakaling magbago ang ihip ng kanyang kapalaran. Sa tulong ng pamilya, maaaring makapag-aral siya at matupad ang kanyang mga pangarap. Juan, naisip ko lang, baka oras na para hanapin ko ang pamilya ko. Alam ko na sa Maynila sila nakatira eh. Wika ni Albert habang nakatingin sa malayo. Tila iniisip ang inaharap na nag-aabang sa kanya. Bakit naman bigla mong naisip yan, Albert? Tanong ni Juan, halatang nag-aalala para sa kanyang kaibigan. Di ba, masaya naman tayo dito kahit papaano? Oo, masaya tayo, Juan, pero naisip ko lang na baka may pagkakataon akong makapag-aral kung mahanap ko sila. Kung sakaling nariyan pa sila, ha? Sagot ni Albert. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa at pangarap. Naiintindihan ko, Albert, kung yan ang desisyon mo. Sasaportahan kita. Tugon ni Juan habang pinipilit na ngumiti. Ano naman ang plano mo? Kailangan nating mag-ipon ng pera para makapunta ako sa Maynila. Sa tulong mo, Juan, maghahanap tayo ng mga trabaho. Sagot ni Albert, puno ng determinasyon. Simula noon, nagsumikap sina Albert at Juan na maghanap ng ibang trabaho. Sila ay naglilibot sa bawat sulok ng Cebu. Nagbabaka sakali na may magbibigay sa kanila ng pagkakataong magtrabaho. Nagsimula silang magtanong sa mga tindahan, restaurant at maging sa mga pabrika. Ngunit sa bawat pinto ang kanilang pinupuntahan, tila ba sarado ang lahat ng pinto para sa kanila. Pasensya na kayong mga bata, ha? Wala kaming trabaho para sa inyo. Sagot ng isang may-ari ng tindahan habang iniiwasan ang kanilang tingin. Masyado pa kayong bata para magtrabaho dito. Baka mapahamak lang kayo. Sabi ng isang manager ng restaurant habang pinapakita ang daan palabas sa kanila. Sa bawat pagtanggi, nararamdaman ni Albert at Juan ang bigat ng kanilang sitwasyon. Ngunit hindi sila nawalan ng pag-asa. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, patuloy silang naghanap ng paraan upang makapag-ipon. Isang araw nga, habang naglalakad sila sa gilid ng isang abalang kalsada, may isang matandang babae na naglalako ng prutas ang napansin ng kanilang pagod na mukha. Mga anak, mukhang pagod na pagod kayo, ha? Ano bang hinahanap nyo? Tanong ng matanda. Naghahanap po kami ng trabaho, Lola. Kailangan po naming mag-ipon ng pera. Sagot ni Albert habang pinipilit na ngumiti. Nako mga iho, sa panahon ngayon mahirap talagang maghanap ng trabaho. Pero hindi ibig sabihin na wala na kayong pag-asa. Sabi ng matanda habang binibigyan sila ng tig-iisang saging. O ito, kainin niyo muna para magpalakas kayo. Maraming salamat po, Lola. Sabi ni Juan habang tinatanggap ang saging. Hindi po kami susuko. Ngunit, sa kabila ng kanilang pagpupunyagi, patuloy ang kanilang pagkabigo. Walang gustong kumuha sa kanila ni Juan. Kuminsan, sila pa'y minamaliit ng ibang tao. Wala na kayong mararating pa sa buhay, sabi ng isang lalaki na kanilang nilapitan. Bakit hindi na kayo umuwi sa inyong mga probinsya? Hindi yung nagkakalat kayo dito sa syudad. Sa bawat masasakit na salita, lalong tumitibay ang loob ni Albert. Alam niya ang pag-alis sa Cebu ay isang napakahirap na desisyon. Kung aalis siya, iiwan niya si Juan, ang tanging kaibigan at kapatid na rin sa hirap at ginawa. Ngunit alam din ni Albert na kung di siya susubok, mananatili silang pareho sa kanilang kalagayan. Isang gabi nga habang nakahiga sila sa isang sulok ng plaza, pinag-uusapan nila ang mga nangyari sa maghapong iyon. Albert, kung sakali mang makaalis ka, huwag kang mag-alala sa akin, ha? Kaya ko ang sarili ko, sabi ni Juan habang nakatingin sa bituin.
Ang mahalaga, maabot mo ang pangarap mo. Pero Juan, di ko alam kung kaya kong iwan ka dito. Sagot ni Albert. Ang kanyang puso ay puno ng pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Albert, magkakaroon din ako ng pagkakataon. Ang importante ngayon ay ikaw. Minsan, kailangan nating magsakripisyo para sa kinabukasan. Sabi ni Juan, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at pag-asa. At Albert, kung sakaling magtagumpay ka, balikan mo ako dito ha. Magtulungan tayo. Sa kabila ng kanilang mga pagsubok, patuloy silang lumaban. Alam nilang mahirap ang daan patungo sa kanilang mga pangarap. Ngunit sa tulong ng bawat isa, nahanap nila ang lakas na patuloy na sumubok. Sa bawat araw na lumilipas, naging mas matatag ang kanilang pagkakaibigan at mas matibay ang kanilang determinasyon na baguhin ang kanilang kapalaran. Habang naghahanap ng trabaho, sinubukan nilang magbenta ng mga simpleng kalakal sa gilid ng mga kalsada, mga candy, sigarilyo at malalamig na tubig. Ngunit kahit dito, hindi rin naging madali ang kanilang paglalako. Madalas hindi pinapansin ng mga tao ang kanilang paninda at kapag may mga tanod na dumadaan, kailangan nilang magtago upang hindi mahuli. Ano kaya kung magtinda tayo ng mga prutas? Mas maraming bumibili nun eh. Mungkahi ni Juan isang araw. Pwede rin, kaso kailangan natin ng puhunan. Sagot ni Albert habang iniisip kung saan sila kukuha ng pera. Baka pwede tayong umutang. Doon sa kakilala mo, sino ba yun si Mang Isko? Di ba mabait yun? Kaya naman, pumunta sila sa matandang nagangalang Mang Isko, ang kilalang matandang nagtitinda ng prutas sa palengke. Mang Isko, pwede po ba kaming umutang ng kaunting prutas? Maglalako po kami at babayarin ko kayo kapag kumita na po kami. Pakiusap ni Albert. Tinignan sila ni Mang Isko. Kita sa kanyang mga mata ang awa at pag-aalala. Mga bata, may hirap ang buhay ngayon pero sige, bibigyan ko kayo ng kaunting prutas. Sana'y magtagumpay kayo. Sabi ni Mang Isko habang binibigyan sila ng ilang piraso ng saging at mangga. Maraming salamat po Mang Isko. Pangako babayaran namin kayo. Sabi ni Juan habang tinatanggap ang mga prutas. Nagsimula silang maglako ng prutas sa gilid ng kalsada. Naglalakad sa mga iskinita at nag-aalok sa mga tao. Bili na po kayo, prutas! Sariwa po at matamis! Sigaw ni Albert habang pilit na ngumingiti. Sa kabila ng pagod at hirap, nararamdaman nilang kahit papaano ay may pag-asa pa rin. Kahit kaunti lamang ang kanilang kinikita, ito'y sapat na para makapag-ipon si Albert para sa kanyang paglalakbay patungo sa Maynila. Habang patuloy na naglalako, napansin nila ang pagtaas ng bilang ng mga tao na bumibili sa kanila. Albert, tignan mo, mukhang nagugustuhan nila ang prutas natin. Sabi ni Juan habang masayang binibilang ang kanilang kinita. Oo nga Juan, baka kaya natin to. Tugon ni Albert habang nag-iisip ng mga paraan para mas mapalugo pa ang kanilang maliit na negosyo. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy silang nagiging matibay na magkaibigan. Pero isang gabi, habang tahimik na nag-uusap sina Albert at Juan sa gilid ng kalsada matapos ang maghapong paglalako, nilapitan ni Juan si Albert na may kakaibang ekspresyon sa muka. Albert, kanina may kumausap sa akin habang naglalako tayo ng prutas. Simula ni Juan, halatang nag-aalinlangan. Sino? Anong namang sabi niya? Tanong ni Albert habang tinitignan ang mukha ni Juan. Lalaki. Sabi niya may trabaho raw siyang pwedeng ibigay sa atin. Sagot ni Juan. Ang kailangan lang daw natin gawin ay magdala ng mga gulay at i-deliver ito sa address na kanilang sasabihin. Pagpapaliwanag ni Juan. Ano ba sa tingin mo, Juan? Mukhang maayos ba siyang kausap? Tanong ni Albert, halatang nag-iisip ng malalim. Sa totoo lang, medyo nag-aalangan ako. Pero sinabi niyang malaking bayad ang kapalit ng pagde-deliver. Kung totoo man, baka ito na ang pagkakataon natin para makapag-ipon ng mas mabilis. Sagot ni Juan, habang tinitignan ng kaibigan. Ikaw ba, ano sa tingin mo? Subukan ba natin? Juan, kung totoo man ito, malaking tulong nga. Pero kailangan natin maging maingat. Hindi natin alam kung sino ang mga taong ito. Sabi ni Albert, habang iniisip ang mga posibilidad. Sige, subukan natin pero mag-iingat tayo. Dagdag niya pa. Kinabukasan nagpunta sina Albert at Juan sa lugar na sinasabi ng lalaki.
Doon nakita nila ang isang malaking truck na puno ng mga gulay. Lumapit sa kanila ang lalaking kumausap kay Juan. Kayo ba ang sinabihan ko? Sige ayos, nandito na kayo, tara dito. Wika ng lalaki habang tinuturo ang mga kahon ng gulay. Kukunin niyo ang mga ito at dadalhin sa address na to. Sabay abot ng maliit na papel na may nakasulat na lokasyon. Opo, gagawin namin, sagot ni Albert habang tinatanggap ang papel. Mag-ingat kayo at siguraduhin hindi kayo mahuhuli sa oras. Kapag nagawa niyo ito ng maayos, bibigyan ko kayo ng malaking bayad, sabi ng lalaki habang inaayos ang kanyang sombrero. Nang maghiwalay na sila, nag-usap sina Albert at Juan. Albert, medyo kinakabahan ako, sabi ni Juan habang naglalakad sila patungo sa unang destinasyon. Ganun din ako, Juan, pero kailangan nating subukan. Mag-iingat tayo at siguraduhin wala tayong gagawing masama, sagot ni Albert habang mahigpit na hawak ang papel na may address. Habang naglalakad sila patungo sa lugar na kanilang pagdedeliveran, ramdam nila ang kaba at pananabik. Hindi nila alam na sa ilalim ng mga kahon ng gulay na kanilang dala, may mga ilegal na droga na nakatago. Ngunit sa ngayon, ang tanging alam nila ay ang pag-asa na maaaring madulot ng malaking pagbabago sa kanilang buhay, ang trabahong ito. Sa bawat hakbang na kanilang tinatahak, puno ng determinasyon at pag-asa ang kanilang mga puso, na balang araw ay makakamtan nila ang kanilang mga pangarap. Sa unang lokasyon, madali at maayos na na-deliver na Albert at Juan ang kahon ng mga gulay. Wala silang naramdamang kakaiba at masaya nilang tinanggap ang maliit na halaga ng pera na ibinigay sa kanila nang tumanggap ng kahon. Ang simpleng transaksyon na iyon ay nagbigay sa kanila ng kaunting pag-asa na magiging maayos ang lahat. Albert, parang napakadali lang pala ng trabaho na to, sabi ni Juan habang sila ay naglalakad patungo sa pangalawang destinasyon. Oo nga, Juan, kung palaging ganito, mabilis talaga tayong makakaipon, tugon ni Albert. Ang kanyang mukha ay may ngiti ng pag-asa. Sa pangalawang destinasyon, ganun din ang nangyari. Maayos nilang na-deliver ang kahon ng gulay at muling nakatanggap ng bayad. Sa puntong iyon, nagumpisa silang maniwala na talagang maganda ang pagkakataong ito para sa kanila. Ngunit, sa pangatlong destinasyon, biglang nag-iba ang lahat. Habang papalapit sila sa address na nasa papel, narinig nila ang isang sigaw. Mga pulis to! Mga pulis! Isang matandang lalaki ang sumigaw mula sa gilid ng kalsada at biglang tumakbo papalayo. Nagulat sina Albert at Juan at hindi alam kung ano ang gagawin. Bigla na lang nilang narinig ang tunog ng sirena ng pulis. Juan, bilisan natin! Umalis na tayo dito! Sigaw ni Albert habang hinahatak ang kaibigan patungo sa isang eskinita. Ngunit huli na. Bago pa sila makalayo, nakapalibot na sa kanila ang mga pulis. Tumigil kayo! Huwag kayong kikilos! Sigaw ng isang opisyal habang itinututok ang baril sa kanilang direksyon. Sir, hindi po namin alam. Nagde-deliver lang po kami ng gulay. Sigaw ni Albert, nanginginig sa takot. Anong gulay? Mga bata, alam niyo bang illegal ang laman ng mga kahong yan? Tanong ng pulis habang ini-inspeksyon ng mga kahon na nakita ang mga nakatagong droga. Nagulat si Albert at Juan. Hindi nila akalain na may mga illegal na droga pala sa mga gulay na kanilang dinadala. Wala po kaming alam dito, sir. Pinagtatrabaho lang po kami. Pagsusumamo ni Juan habang hawak ang braso ni Albert. Ngunit hindi nakinig ang mga pulis. Tuluyan silang hinuli at dinala sa presinto. Doon, nalaman nila na nasungkot pala sila sa isang malaking sindikato ng droga. Ang mga mukha ni Albert at Juan ay puno ng takot at pagkalito habang sila ay ine-interrogate ng mga pulis. Sabihin niyo na ang totoo. Sino ang nag-uutos sa inyo? Sigaw ng isang opisyal habang nakaharap sa kanila. Sir, wala po talaga kaming alam. Inutusan lang po kami mag-deliver ng gulay. Hindi po namin alam na may droga po pala sa loob. Pagsusumamo ni Albert habang halos maiyak na sa takot. Ngunit walang makuha ang mga pulis mula sa kanila dahil inosente naman talaga at walang kaalam-alam sina Albert at Juan tungkol sa sindikato. Wala silang maisagot na impormasyon. Patuloy silang pinilit na paaminin ngunit wala silang maisiwalat na anuman. Sa bawat oras na lumilipas sa presinto, lalong naramdaman ni na Albert at Juan ang bigat ng kanilang sitwasyon. Ang kanilang simpleng pangarap na makapag-ipon para sa kinabukasan ay nauwi sa isang bangungot na tila walang katapusan.
Sa kabila ng kanilang pag-iyak at pagsusumamo, nanatili silang nakakulong. Walang magawa kundi ang umasa na may darating na tulong at magliligtas sa kanila mula sa pagkakapiit. Habang nakaupo sa malamig na sahig ng selda, nakayakap si Juan kay Albert. Albert, anong gagawin natin? Wala na tayong ibang kakilala na pwedeng tumulong sa atin. Sabi ni Juan, ang boses ay nanginginig sa takot at pag-aalala. Hindi ko alam, Juan, pero kailangan nating manatiling matatag. Alam kong hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sagot ni Albert, pilit na pinapalakas ang loob ng kaibigan. Manalig tayo na may darating na tulong. Lumipas ang mga araw at tila walang katapusan ang kanilang paghihirap sa loob ng kulungan. Sa tuwing may pumapasok na pulis, umaasa silang ito na ang pagkakataong makakalaya sila. Ngunit sa bawat pagkakataon na uuwi lamang sa muling pag-i-interrogate at pagdududa sa kanilang pagkatao ang nangyayari. Magsabi na kasi kayo ng totoo. Sino ang mga kasama nyo? Sigaw ng isang pulis habang kumakatok sa rehas ng kanilang selda. Sir, paulit-ulit po namin sinasabi wala po talaga kaming alam. Inutusan lang po kami na mag-deliver ng gulay. Tugon ni Albert. Ang boses ay puno ng pagod at pag-aalala. Hindi nagtagal, naging usap-usapan sa buong presinto ang kaso nila Albert at Juan. Maraming nagdududa sa kanilang mga kwento. Ngunit may ilan na namang naaawa at naniniwalang inosente sila. Isang gabi habang tahimik na nag-iisip si Albert, lumapit sa kanya ang isang matandang pulis. Alam mo bata, nakikita ako sa mga mata nyo na wala kayong kasalanan. Pero mahirap patunayan yan lalo't nasangkot kayo sa sindikato. Sabi ng pulis habang nakaupo sa harap ng selda. Sir, totoo po. Wala po talaga kaming alam. Gusto lang po naming makapag-ipon para makapag-aral at mahanap po yung mga pamilya namin. Sagot ni Albert, halos maiyak na. Ang tanging magagawa ko lang ay subukang tumulong sa inyo. May kakilala akong abogado na pwedeng magbigay ng payo. Sabi ng pulis. Pero hindi ko may papangako na makakalaya kayo agad. Maraming salamat po sir. Kahit ano pong tulong ay malaking bagay sa amin. Sagot ni Juan. Ang mukha ay bahagyang lumiwanag. Sa kabila ng kanilang kalagayan, patuloy na umasa sina Albert at Juan na magkakaroon ng pag-asa ang kanilang kaso. Sa bawat araw na lumilipas, nanalig sila na balang araw. Makakalaya rin sila at matutupad ang kanilang mga pangarap. Sa kanilang pagkakapiit, natutunan nilang magtiwala sa isa't isa at sa kabutihan ng mga taong handang tumulong sa kanila. Dahil minor de edad pa sina Albert at Juan, nagdalawang isip ang mga pulis kung itutuloy nila ang pagkukulong sa kanila. May mga pulis na naaawa sa kalagayan ng mga bata, habang ang iba naman ay naniniwalang kailangan silang manatili sa kustodiya dahil sila ang pinakamalaking lead sa kaso ng sindikato na matagal na nilang hinahabol at pinag-aaralan. Isang gabi habang pinag-uusapan ng mga opisyal ang sitwasyon ng dalawang bata, nagdesisyon sila ng isang mapanganib na plano. Hindi natin pwedeng pakawalan ng mga bata. Pero hindi rin tama na sila'y manatili dito sa kulungan kasamang mga matatanda, sabi ng isang mataas na opisyal. Ang naisip kong solusyon ay ipadala sila sa Maynila. Doon, lihim silang ikukulong habang patuloy tayong nag-iimbestiga. Kailangan nating makuha ang lahat ng impormasyong alam nila tungkol sa mga sindikato. Sumang-ayon ang iba pang opisyal sa plano. Tama ka po sir. Kung dadalhin kasi natin sila sa Maynila, mas magiging ligtas sila at hindi agad makakalabas ang balita tungkol sa kanilang pagkakaaresto, sabi ng isang pulis. Kinabukasan maagang ginising sina Albert at Juan. Bakit po sir? Ano pong gagawin niyo sa amin? Tanong ni Juan. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Dadalhin namin kayo sa Maynila. Doon namin itutuloy ang investigasyon. Sagot ng opisyal na naghatid ng balita. Mas mabuti ito para sa inyo. Wala nang nagawa sina Albert at Juan kundi sumunod. Sa kanilang biyahe patungong Maynila, ramdam nila ang bigat ng sitwasyon. Hindi alam kung ano ang naghihintay sa kanila doon. Albert, natatakot ako. Bulong ni Juan habang sila ay nasa biyahe. Huwag kang mag-alala, Juan. Magkasama tayo. Haharapin natin to ng magkasama. Sagot ni Albert habang mahigpit na hinahawakan ang kamay ng kaibigan. Pagdating nila sa Maynila, dinala sila sa isang lihim na pasilidad kung saan sila ay ikinulong sa isang maliit na kwarto. Dito
Araw-araw silang tinatanong ng mga pulis tungkol sa sindikato. Sabihin nyo na ang totoo, sino ang nag-utos sa inyo? Nagpapakahirap na kami dito, dinala pa namin kayo dito sa Maynila. Tanong ng isang investigador. Ngunit walang masagot sina Albert at Juan dahil sa talagang wala silang alam. Habang patuloy ang kanilang pagkakakulong, naramdaman ni na Albert at Juan ang kalungkutan at pangungulila sa kanilang buhay sa Cebu. Ang kanilang simpleng pangarap na makapag-aral at matupad ang kanilang mga mithiin ay tila napakalayo na. Ngunit sa kabila ng lahat, pinanatili nila ang kanilang pag-asa at pananampalataya na balang araw, makakalaya rin sila at muling magkakaroon ng pagkakataong baguhin ang kanilang kapalaran. Sa bawat araw na lumilipas sa lihim na pasilidad, patuloy silang umaasa na may makakatulong sa kanila. Ang kanilang kwento ay naging isang simbolo ng pag-asa at katatagan sa kabila ng mga pagsubok na kanilang kinakaharap. Walang malay si Albert na dito sa Maynila ay tuluyang magbabago ang buhay nila ng kaibigan niyang si Juan. Matapos ang 2 linggong sekretong pagkakapiit sa kulungan, isang umaga bumisita ang hepe ng PNP upang tignan ang progreso ng kaso. Pero pagkakita pa lang niya kay Albert, nagulat siya at tinawag ito sa pangalan na James. James? Tanong ng hepe. Ang kanyang mga matay lumuluha habang tinitignan si Albert. Nagulat si Albert at nagtanong, "Sino po si James?" "Ako po si Albert," wika ng bata. "Si James, siya yung kapatid kong namatay 13 taon nang nakararaan," sabi ng hepe, nakilala sa pangalang Romano. "Kamukhang kamukha mo siya, Albert." Nagtugma ang kanilang mga istorya. Halos 13 taong gulang na rin si Albert sa mga pagkakataong ito. Agad siyang pinapakawalan ni Romano mula sa kulungan. Puno ng pagtataka at pag-asa ang kanyang puso. Kinuwento ni Hepe Romano ang nangyari sa kanyang kapatid na si James. "Namatay si James bilang isang sundalo. At ang alam ko, bago siya namatay, nagkaroon siya ng asawa sa Cebu. Hindi namin nakilala ang asawa ni James. Ang balita lang namin ay nagkaanak si James at ang anak niya ito ay pinaampon sa kung sino-sino lang na pamilya dahil ayaw palakihin ng dating asawa ni James ang bata nang siya lang mag-isa." Nagtugma ulit ang istorya nila ni Albert. "Ako po ay pinalaki ng mag-asawang magsasaka sa Cebu. Pero dahil po sa hirap ng buhay namin, umalis po ako doon at nanlibos sa syudad. Pero sinabi po ng mga nag-ampon sa akin na taga Maynila daw po ang mga mag-anak ko sa tatay ko." Dahil sa mga pagkakatulad ng kanilang mga kwento, nagdesisyon sila na magpa-DNA test upang makasiguro. Pagkalipas ng ilang araw, lumabas ang resulta. Ang hepe ng PNP na si Romano nga, ang tunay na tiyuhin ni Albert. Sa kabila ng kanilang mga pinagdaanan, nabuhaya ng pag-asa sina Albert at Juan. Nahanap na ni Albert ang pamilyang matagal niya nang inaasam. Hindi makapaniwala si Albert na sa kabila ng lahat ng kanyang paghihirap, matatagpuan niya ang kanyang pamilya sa ganitong paraan. "Albert, mula ngayon hindi ka na muling maghihirap. Ako na ang bahala sa iyo," sabi ng hepe na si Romano habang niyayakap si Albert ng mahigpit. "At pati na rin sa kaibigan mong si Juan. Ang kaibigan mong tumulong sa iyo sa lahat ng pagkakataon." Juan, nagbigay din ng mahalagang impormasyon sina Albert at Juan tungkol sa lalaki na nag-utos sa kanila na mag-deliver ng mga gulay. Ibinahagi nila ang mga detalye tungkol sa lalaking nag-utos sa kanila na naging susi upang mahuli ang mga miyembro ng mga sindikato na ito. Sa tulong ng impormasyong ito, nagkaroon ng malaking hakbang ang PNP upang sugpuin ang ilegal na droga sa Cebu. Ngayon sa ilalim ng pag-aalaga ng hepe na si Romano, nagkaroon ng bagong buhay sina Albert at Juan. "Papaaralin kita, Albert, kasama ang kaibigan mong si Juan. Pareho kayong magkakaroon ng pagkakataong tuparin ang inyong mga pangarap," sabi ni Romano, habang hawak ang mga kamay ng dalawa. Sa bawat araw na lumilipas, ramdam ni na Albert at Juan ang init ng pagmamahal at suporta mula sa kanilang bagong pamilya. Nakapasok sila sa isang magandang eskwelahan at nagsimula ng bagong kabanata sa kanilang buhay. Ang dati nilang mga pangarap na tila malabo at malayo ay unti-unti nang natutupad. "Juan, hindi ko akalain na darating ang araw na to," sabi ni Albert habang magkasamang naglalakad patungo sa kanilang bagong eskwelahan. "Oo nga, Albert, ang lahat ng paghihirap natin ay nagbunga rin.
Salamat sa iyo at sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Sagot ni Juan, puno ng saya at pasasalamat. Salamat din, Juan. Hindi ko makakamtan to kung wala ka. Tugod ni Albert habang nakangiti. Dahil sa panibagong oportunidad na binigay sa kanila, nagawa ni Albert na makapag-aral. Sa bawat araw, masipag siyang nag-aaral, puno ng determinasyon na makamit ang kanyang mga pangarap. Pagdating sa kolehiyo, abuga siya ang kanyang kinuha na nagbigay sa kanya ng layunin na ipagtanggol ang mga naapi at magbigay ng hustisya para sa mga walang boses. Samantala si Juan na kasama ni Albert sa bawat takbang sa kanilang pag-unlad ay nakakapagpadala na rin ng pera sa kanyang may sakit na nanay sa tulong ng mabait na hepe at tito ni Albert. Hindi lang sa pag-aaral nagtagumpay si Juan, kundi pati na rin sa pagtulong sa kanyang pamilya sa probinsya. Ang bawat pagpapadala ni Juan ay nagbigay ng ginhawa at pag-asa sa kanyang nanay. Nasa wakas ay nakatanggap na ng sapat na gamutan. Magkasabay silang umunlad sa buhay dahil sa kanilang pagsusumikap at walang katapusang pangarap. Hindi naging madali ang kanilang mga pinagdaanan, ngunit sa bawat hakbang ay laging kasama nila ang suporta ng isa't isa. At sa bawat tagumpay na kanilang nakakamit, naaalala nila ang kanilang pinagmulan, ang mga araw na pinaghirapan at pangarap sa lansangan sa Cebu. Isang gabi habang sila'y nagkukwentuhan sa ilalim ng mga bituin, tulad ng dati nilang ginagawa noong sila'y nasa lansangan pa, na puno ng pasasalamat ang kanilang mga puso. Albert, malayo nang narating natin, sabi ni Juan habang tinitingala ang mga bituin. Dati, ang tanging pangarap lang natin ay makakain ng maayos at makapag-aral. Pero ngayon, heto na tayo. Oo, Juan, hindi ko ito magagawa kung wala ka, tugon ni Albert habang nakangiti sa kaibigan. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas para lumaban at mangarap. Naging inspirasyon ka rin sa akin, Albert. Salamat sa lahat ng sakripisyo mo. Mabuti na lang talaga at nakilala kita noong araw na iyon, sabi ni Juan puno ng pasasalamat. Sa kanilang tagumpay, naging inspirasyon sila sa maraming bata na nakaranas din ng hirap at pagsubok. Ang kanilang kwento ay isang patunay na sa kabila ng lahat ng pagsubok, may liwanag na naghihintay sa dulo ng madilim na landas. Sa tulong ng pamilya, pagkakaibigan at walang hanggang pangarap, natagpuan nila ang kanilang daan patungo sa isang mas maliwanag at magandang kinabukasan.